Kasagot yan, puro nga utang. Diba? Kailangan ng matapang at matyagang lingkod ni Jesus Nazareno ngayon. Maraming salamat sa lahat ng kapatid natin nagpunta, lalo higit sa mga kapatid natin naging katupatulong ko sa buong maghapon na pagsasaayos. No? Sa mga kapatid natin na bumubuo sa HBDN, si Montalban, sa Urban Gitna, Baba, Amity, Pamahay, BRB, LGU, Marikina, Charm, Isla at NTA, pumalakpak nga kayo. Yan. Ang Panginoon na bahalang gumanti sa inyo. Amen? Kailangan ng isang matapang at matyagang lingkod ng Diyos. Kunyari, hindi ko kilala anak ko na. Masisira outfit. Kailangan yan. Una, sabihin nyo naman ang asa, para makipag-usap sa Panginoon. Ay, naku po, kung kayo hindi matapang at matyagang lingkod, di kayo makikipag-usap sa Panginoon. Mateo 16, ang talatay 16 hanggang 17. Tinanong ng Panginoon, ikaw naman, Simon Pedro, ano raw ako? Ayon sa mga tao, sagot ni Simon, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Grabe, no? Ito yung kulang na ngayon sa mga lingkod. Yung maging matapang at matyaga. Kaya nga po, alam niyo, ibang tao hindi nananalangin. Tanong niyo ako bakit? Lakasan niyo. Hindi yan matatapang. Kaya nga ibang tao hindi nagdadasal na eh. Hindi yan matyaga, lalo ang rosaryo. Ay naku po. Unang misteryo pa lang, tulog na katabi mo. Abay, nakita ko yan ng maraming beses. May rosaryong karerahan, may rosaryong pabagalan. At ang pinakamagandang rosaryo na inabot ko ay tumagal ng isang araw. Yes, sinimulan niya magdasal ng gabi, tinapos niya ng kinabukasan ng umaga. Kasi nakatulog. Pag sign of the cross niya, pag simula niya sumasampalataya, pagkasa kumikit. Kaya pag gising na kinabukasan, tinuloy niya. Tingnan mo yung katabi mo. Ganyan yun. Tinatamaan. Kaya hindi ka pwedeng makalusot sa Panginoon eh. Kailangan mo ng pagiging matapang at matyaga sa pagkakaraming tao ngayon ang hindi ito nagagawa. Alam niyo po, sino gusto mapaayos ang buhay dito? To be honest. Yung asawa niya gusto niya magbago. Parang yung mga ano dito takot sa asawa eh. Sino dito yung mga pasaway ang asawa, taas ang kamay? Pasaway ang anak, o siya ang pasaway? Sino dito may hinihingi sa Diyos? Gusto niya pag nagkape siya sa Italy. Maghahalo-halo siya sa Japan. Amen? Gusto niya yan? Taas dalawang kamay ng may gusto niyan? Yung hindi magtaas ang kamay, Forest Lawn ang punta niyan. Ay, yung cemetery po dito, Forest Lawn kasi ito. Gusto niya yan? Sugawan ng malakas ang amen? O maging matapang at matyaga. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ka pwedeng magkaroon kung hindi ka magiging matapang at matyaga. Yung mga nagpakilala dito kanina, yung mga nag-sharing kanina dito, mabibigla kayo. Si Brother Jimmy, kalaki-laking tao. No? Laki-laking tao, ang tawag sa akin, Tatay Balong. Ayun, laki tatay. Yung tumayo dito si Sister Tatay, isa sa pinakamalambing naman na aming kasama. Galing na yan, malambing pa. O, yung nga, ako gay naaasar. Ilongga eh. O, yung isa naman si Sister Yoli eh, nagbigay ba ng pastillas yun yan? Wala pa? O, antayin natin, magkakaroon yan. No? Kaya kailangan, kasi tignan niyo po ito huwag tayong matakot magpahayag na sa lubig natin sa Panginoon. Meron ka palang kailingan, gusto mo palang gumaling, gusto mo pagpalain ka, gusto mo... Lord, kukunin mo na ako. Hindi na lumiwanag ng malakas, Kailangan, sabi na ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 7, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang nasa iyo, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya nga po ako, pag nagpe-pray over ako ng mga may sakit, kahit napakalaki sa akin, natapang ko, tanong ko bakit?
Isa lang sinasabi ko lagi sa mga pinipray over ko, hindi ako ang nagpapagaling kundi si Jesus. Hindi ako ang magaling kundi ang Diyos. Pero hindi ko taga Cavite, no? Hindi ba si Kuya Batoy? Nasaan ba? Ano ba? Liwanagan nyo nga yan. Nasaan ba? Nawawala yan. Ay, ayan, o. Yan, nakita nyo ho yan? Alam nyo yan ay na-stroke sa... Saan mo kayo na-stroke? Kung kita nyo, stroke, lalamunan. Sa susunod, may stroke na sa kanang tenga. O, kaso kaliwang tenga naman. Ay, stroke yan sa lalamunan. Ilang linggo yan, no, si Sir Joby, na walang ano, no? Ilang linggo, no? 2 linggo, no? Walang findings. Walang findings na. Pero nakakapagsalita, pero kumakain siya gamit yung tubo na nakapasok sa kanyang ilong. Pero walang findings, ha? Walang findings. Alam niyo na, gusto lang sumuko ni Brother Batoy, sabi niya, Brad, pupunta ako ng ganitong probinsya doon, yung manggagamot doon eh. Sige, kolektahin niyo na lang. Ang pupogi naman nagkokolektahan to. Nung hindi ko kayo na konsensya magbigay, wala akong kakainin yung mga yan. Alam niyo, wala na. Sabi niya, papunta na ako Brad ng Naik, at doon sa Naik ay may gumagamot, yung ganito, sabi ng misis niya, hindi, pupunta na ako kay Brother Balong. Alam niyo, pagpunta nila, bagong gising pa lang ako at may muta pa. Sabi ko, sige Panginoon, sabi ko, hindi ko kayong pwedeng i-pray over ngayon. Kasi meron din akong pizza. At meron din akong lagnat. Pero maasa ako, mamayang gabi, sabi ko, pag nakita tayo sa gawain, wala ka ng tubo sa ilong. Alam niyo, nagkita kami ng gawain ng Biyernes ng gabi, ay praise the Lord. Wala ng tubo sa ilong, kain na ng kain. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Siya pa kayo ng driver, no? Diba? Kaya yung mga tao, tayo mga tao, nako, kulang tayo sa katapangan at pagtsatsaga. Ginagawa natin mahina ang Espiritu Santo na nasa atin. Huwag tayong matakot na sabihin yung ating laman ng ating mga puso. Alam niyo po, kung ang pananampalataya natin matibay, hindi tayo magdadalawang isip. Sino dito ngayon may hinihingi sa Panginoon? Gusto niya bukas nasa Kanya. Pakinggan niya. John 16, 23 and 24. Hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon. Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa aking Ama, sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ng Diyos. Ang tanong, alam ko na kung bakit kayo malungkot. Tanong nyo nga sabay-sabay, bakit? Total nakalargana ko. Native English. Ask me why. Diba? Kasi nakaano ako eh. Dapat tumitero nyo yan. Sabi nyo nga ulit, bakit? Kasi hindi pa dumarating yung hinihingi nyo. Yung mga wala pang asawa dyan, kaya kasi mga mataga-antay pa. 75 na ako. Kailan pa siya darating? Yes na. Diba? Yung mga humihingi ka sa Panginoon, kaya on and off sa pananalangin yan eh. Gusto mong dumating? Maging matyaga ka. Sino gustong dumating hinihingi niya ngayon? May dalawang word. Maging matapang at matyaga. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Bakit, brother? Bakit na-delay? Kasi nang ibig sabihin doon, pinagtitibay ng Diyos yung ating pag-asa sa Kanya. Kaya na minsan dinidelay. Actually, hindi naman dinidelay ng Lord yun. Nasa yun na yun eh. Ayaw mo lang buksan ng mga mata. Tandaan niyo po ito ha. Sa tuwing tayo ay tumatawag sa Diyos, may magandang mangyayari sa atin. Ngayong gabi, maganda yan nangyayari sa inyo. Maganda yan. Bakit? Tinuturuan kayo ng Diyos na maging matapang. Kaya pag uwi mo ngayon, sasabihin mo sa mister mo, huwag kang maingay. Galing ako ng prayer meeting, huwag kang bubunganga. Pag yung mister mo, inom lang inom, patungan mo kagad ng kamay sa ulo, in Jesus name, huwag ka nang uminom. Sasagot yung mister mo, tapos na. Ilalagay mo, ha? Sabi mo katabi niya, ito mataba to, pwede na to. Ha? Maaaring ang paghuhukay ay, sabi nga ng Matthew 13 verse 44, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang kayamanan na nakatago sa lupa.
hinukay ito ng tao at ang kanyang itong matagpuan, ipinagbili niya ang kanyang lahat ng ari-arian at binili yung lupang yun. Ang tanong, paano ka maghuhukay at magbabaon ng pataba para maging matyaga at matapang na lingkod ka? Of course, kapatid, wala tayong pwedeng ibaon kundi yung ating kasalanan. Wala ditong nabubuhay na banal. Meron ba dito nasa loob walang kasalanan? Kasang walang kasalanan dito. Lahat tayo makasalanan. Amen. Oh, ano yung pwede natin ibaon? Ibaon mo yung kasalanan natin. Lalo tigit sa ating mga Katoliko, yung sinasabi natin 7 capital sin. No? Kasi yan yung mga bagay na nabubulok sa ating katawan, sa ating kaluluwa. Pansinin nyo ito, halimbawa, pride, avarice, lust, envy, gluttony, anger, no? Tapos sloth. Tignan natin isa-isa yan. Okay. Yung pride. Alam nyo sa pride, magkakasakit ka sa pride. Pag masyado kang mataas, ay naku. Tatabing bahay mo lang, 10 years mo nang kakibukan. Kaya pag na-stroke ka, walang titingin sa iyo. Masasabihin ng buong black, ay ako yan, mamamatay na yung hayop na yan. Mayabang kasi. Hindi mo pwede kasi pag malaki yun. Avarice, yung masyado ka mapustura sa katawan, yung hindi sanay sa 3 sinsay, gusto 10. Tapos ang porcelas, 18. Tapos ang kwintas, 13. No? At lahat galing sa, sa Muslim. Galing sa Igorot. Yung pagbibili, magkano to? Yung tindero kayo, tinitignan, hindi palit yung kamay niyo. Kita nyo sa TV, di ba? Kung withdraw lang ng mga pera, pinapatay. Sobrang tao. Last! O kahayukan sa laman. Kung wala na ngayon pinapatos ang tao, lalo mga Pilipino, pati aso, niyayari. Pina-Facebook pa. Kung makaiw kayo, napanood nyo naman. Di ba? Totoo lang. Wala na. Oh. Envy, inggit. Marami sa atin na iinggit. Ano sa oras nito? Siguro kayo na ito, sabi, siguro tinitignan niyo ako, ang ganda ng Saudi brother Balong, ang pogi niya ulit. Ang hindi sumasang-ayon, tatandaan ko, wala kayong pagkain pag-uwi. Yung iba kumakain na. Siguro nakaupo kayo niya sa ayos yung suot ito, parang walang utang. Alam niyo, nagpo-portrait lang kami na ganito kasi sa Lord kami maglilingkod. At ang pangit naman, no, sa totoo lang, sa likod ng mga Amerikanong barong na nakita niyo sa aming brother Bendy, wala kaming tubig at ilaw ngayon sa ilupahang bahay. Salamat sa Diyos at nakukuha pa sa pray over yung may-ari ng bahay at hindi kami pinalalayas. Sa ilang buwan namin hindi pagbabayad. Pray over lang yan. Oh. Ay, sabihin niyo, 6 na ba yung kuryente namin bago kami naputulan? Ilang buwan ng tubig? 4 na buwan yung tubig. 3 buwan na yung bahay namin, walang bayad. Grabe! O alam niyo, pinuputulan kami, sumisigaw lahat ng kasama kong lingkod. Praise the Lord, hallelujah, earth hour. Lugi ako, mga kasama ko ay puro mga mulato, maiitim. Kaya nung wala kami ilaw, hindi ko sila makita. Pero hindi kami naiingit. Okay tayo, dinamayan tayo ng Panginoon, wala rin tayong ilaw ngayon. Kaya dapat, ikaw lang, sa totoo lang, nakatabi mo, kaya naiingita mo yan eh. Anong mo ako bakit? Mas maganda ang kahit ng kailangan kaysa sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, ang ganda ng suot ito, parang pipikit na lang. Diba? O dapat tinatapunan, hindi binabaon. O yung gluttony, yung katakawan. Anak ko, maraming tao matakaw. Yung iba, kanina, hindi pa kanina nag-aalusan, nagkakanghalian, nag-aapunan. Kayo, lapon ng lapon. Tapos, habang lumalamon pa kayo, nakatitig kayo sa amin. Para bang sinasabi ng Brad, mamatay ka sa inggit. Kaya maswerte yung yung ating technician natin yung malapit sa food committee, yung may hawak ng spotlight. Malamang nakailang kain na yan. Nakakain na ba? Hindi pa. Hindi pa ba? Hindi pa? Diba? Gluttony, marami sa atin. Lalo ito. O ito itong pinakamagandang katakawan ng lahat. Huwag kayo mabibigla kung makakasukuan mo kasi makakagulat yun, no? Ito yung lahat ng tao matatakaw. Matatakaw sa tulog.
Pati gawain ng Diyos tulog. Ano yun? Si Brother Joe, di ba? Tulog. Dapat pinili din na yung katakawan na yan. O yung angry, yung galit. Diyos ko po, tagal mo na sa Panginoon. Nawalan ka na ng hikaw, balik ka na. Diamante yun!